Kung naaalala nyo yung pinost ko na nakaraang araw nung nakahuli ako ng ahas dito, itong video na to na mapapanood nyo, hindi to para magyabang tayo sa ibang tao o kahit kanino. Gusto ko lang bahagi sa inyo yung karanasan ko about sa ahas. Kaya ako nasimulan mo na, panoorin mo yung video na to. Kaya hi guys, this is Ben. Another day, another vlog. Maaga na akong gumising dito, mga 5:30 pa lang ng umaga. Pumunta na agad ako dito sa Mudjungan, nauna na ako sa kanila. 3 araw siguro, puro ganito yung panahon pag tuwing umaga. Kaya pag ganyan talaga yung mga panahon, sigurado tirik na naman yung araw niyan pag tanghali. Wala na kaming ganong ginagawa, nagpipina lang kami dito dahil unti-unti na namin pinapatay talaga yung mga strawberry dito. Kaya alam ko sa inyo maraming manghinayang dito, kahit may mga bunga pa yung mga strawberry dito, talagang pinapatay na namin. Nagsimula kami dito sa number 9, tsaka natapos na rin namin dito yung number 2. Siguro mga 20 peraso o mga 30 peraso na lang yung nadideliver sa isang araw pag nagpipitas kami. Bale, ito na yung ginagawa namin sa Mudjungan ngayon, yung may mga bulaklak, tinatanggal na namin dito yung mga bagong sibol. Pag mga runner pa lang kasi, dapat kasi tanggalin agad dito yung mga bulaklak para magbunga dito yung mga longlong. Etong tinatanggalan ko ng mga bulaklak, ito yung mga mother para sa mga runner. Kasi pag hindi mo kasi tinanggalan ng bulaklak talaga yung mother dito, hindi lalaki dito yung runner. Inaabangan ko muna ng mga pin dito sa tapat talaga dito ng mga longlong. Kasi pag oras na madami na talaga yung mga longlong dito, tusok na lang kami ng tusok dito. Sa bawat telera kasi ng tapat talaga ng longlong, 6 na peraso. Bali magsisimula muna kami sa pinakatabi niya bago muna lagyan lahat. Hindi naman lahat talaga sabay-sabay itatanim muna. Dalawa-dalawa lang muna pag napupuno yung isang hilera. Kaya pansinin nyo dito yung mga nilalagyan ko ng pin dito, hindi pa lahat nalalagyan kasi nga yung iba dito wala pa talagang ganong ugat. Kaya ito na yung huling araw namin sa pagkukusari sa bukid. Hindi namin ma-expect dito na itong araw na to, ito yung huli namin na pagkuha dito ng kusari dahil matatapos na nga yung pagbunga rin ng kusari. Halos 1 linggo rin kasi kami hindi nakabalik dito sa pagkuha ng kusari. Dito pa lang nakita ko na dito yung mga damo o di kaya yung mga dahon matataas na talaga. Parang isipin mo matatalahib na talaga dito sa aakyatan namin. Nung una may kutob na rin talaga ako dito kasi lagi kong napapansin dito pag matataas na talaga yung talahib tapos mainit na talaga yung panahon, diyan na kasi naglalabasan yung mga ahas. Hindi kasi talaga maiwasan ko talaga pag umakyat ako dito sa bukid nila na sigurado talaga ako na meron talagang ahas dito kasi halos sa Mudjungan nga maraming ahas dito pa kaya sa bukid. Kaya makikita nyo dito, malalaki na talaga dito yung kusari, bumalik kami dito ng 1 linggo. At hindi ko napakita sa inyo dito kung paano ko hulihin dito yung ahas kasi nga nagkagulatan nga dito yung kasama ko kasi yung pagkakuha niya dito ng kusari, mismo nasa ilalim lang yung ahas, lumabas kusa. Kaya nagkabiglaan, nagkatakbuhan. Syempre, sino bang hindi matatakot sa ahas? Alam naman natin sa sarili natin na magugulat talaga tayo pag nakakita tayo ng ahas. Ito, base lang to sa experience ko dito, sa karanasan ko talaga dito, kung paano ako manghuli ng ahas dito, hindi para magyabang. Hinuli ko tong ahas na to para gusto kong ipahawak sa taong nakakita nito. Kasi alam naman natin sa sarili natin, lahat tayo, takot talaga tayo sa ahas. Lalo na pag nakakita tayo o di kaya nagugulat tayo, di ba? Kaya isipin mo na lang, di ba, sa mga nilalakaran namin yan, dyan din dumaan yung ahas na yun na nakita namin. Kaso lang sa taas yun nakita ng kasama ko. Kaya tinawag ako niyan, tapos hinuli ko dito at ginamitan ko ng kahoy. Sana wag niyong gagayahin to ha. Itong ahas na to na nahuli ko to, tiger snake to. Pero kung cobra to, bahala na, hindi ko huhulihin yan. Kasi pag tiger snake talaga, ito yung mga karaniwang mga ahas lang, parang katulad sa bahay, na pag tinuklaw ka ay wala namang kamandag. Pero hindi natin sure, ahas pa rin yan, di ba? Kung sino pa talaga yung pinakatakot na takot dito sa ahas sa aming apat, siya pa talaga yung makakakita mismo ng ahas, di ba? Isipin mo kung ikaw yun, nakatulad niya na ayaw makakita ng ahas. Meron kasi mga tao na ganyan na ayaw makakita ng ahas kasi iba yung pakaramdam nila. Kaya pilit kong pinapahawak sa kanya dito kasi hindi pa talaga siya mismo nakakahawak ng ahas. At saka hindi nyo ba alam, sana malaman nyo rin to. Alam nyo ba yung ahas pag ginawakan nyo at meron kayong lagnat? Nakakawala ito ng lagnat. Base lang to sa mga experience ko. Hindi natin masasabi, hindi naman tayo ekspertong tao para ipagkalat ko to. Na pag nakahawak ka ng ahas na may lagnat ka o di kaya nilagay mo sa mga leeg mo, sa mga parte ng katawan mo, mawawala talaga yung lagnat mo. Base lang to sa experience ko ha. Laking Tacloban kasi talaga ako, ibig sabihin waray. Kasi meron akong kakilalang tao dun talaga na marunong talaga at magaling manguli ng ahas at saka kung paano niya ginagamit yung ahas sa panggagamot. Kung taga Samar Leyte ka naman, siguradong hiluan ka. Hindi, biro lang. Ayoko nang pabain yung kwento na to. Gusto ko lang ibahagi sa inyo, i-share to kung paano talaga yung experience na naranasan ko dito kung bakit ko inuli yung ahas, hindi para magyabang. Kaya inuulit ko, wag niyong gagayahin ang panguhuli ng ahas. Kung maaari, iwasan na lang. Kasi kung nagtatapang-tapangan ka lang, baka maging kwento ka na lang. Natatakot ba ako? Di na bilog, dali na. Dali ko man nakita ng face. Nurbin. Ano ko?
Oh, yes. Kapte, sige kapte. Bang ano man inipin? Hello. Tulungan to. Di kakatang kumanlo, di rin man to. Hello. Para masanay ka ba? Para Ikaw madlo. masanay ka, di ka matakot. Kaya ikaw na lang mag-usap. Pinagalo pa ng buntot niya. Amo ba naman ito? So, Hindi yan, huwag mo lang ano yung buntot kaya nga inawakan ko eh. Baby pa nga yan eh. Parang ganyan din naulat din sa ano. Ano nga inihi? Malit lang to. Kapte! Ayoko na, katakot. Tiri ba kahit naman nanulo ka Norby? Takot na takot. Di malit lang to, di naman to. Oo nga. Yan yung reaction ng takot at takot taas. Amo lang eh. Para Kahit nakaano ko, wala akong gloves din. Di rin, ito kakabot-kabot. Kamal-kabot na tapot na. Tapot ka dakon kay balik ko pubuliwan. Adi, di rin na ano. Takot to. Para titigan mo na mabuti yung ahas para di ka ano. Huy, pag nilabod. Tiya, oo. Hello. Takot naman tiya kawakan. Ayun ang Labas yung dila eh. di ba? Ano na? Gusto nga na ulihin ko kaya nga hinanap ko, di ba ulihin ko. Ah, hinuli niya nga.